Romeo at Juliet. Ang Romeo at Juliet ay isang malagim na trahedya na kwento ng pag-ibig na isinulat ni William Shakespeare tungkol sa dalawang batang magkasintahang star-crossed na ang mga pagkamatay ay nagbubuklod sa kanilang magkaaway na pamilya. Hiniram ni Shakespeare ang kanyang balangkas mula sa isang orihinal na kwentong Italyano. Ito ay pinaniniwalaan na sina Romeo at Juliet ay batay sa aktwal na mga karakter mula sa Verona. Ang mga pamilyang Montague at Capulet ay nag-aaway. Ang prinsipe ng Verona ay namagitan at ipinahayag na ang anumang karagdagang labanan ay mapaparusahan ng kamatayan. Nang lumapit ang konde ng Paris kay Lord Capulet tungkol sa pagpapakasal sa kanyang anak na si Juliet, nag-ingat siya sa kahilingan dahil 13 pa lang ito. Hiniling ni Capulet sa Count of Paris na maghintay pa ng 2 taon at inanyayahan siyang dumalo sa isang bola. Lady Capulet at hinimok ng nurse ni Juliet si Juliet na tanggapin ang panliligaw ni Paris. Sa bahay ng Montague, nakipag-usap si Benvolio sa kanyang pinsan na si Romeo, ang anak ni Lord Montague, tungkol sa kamakailang kapanglawan ni Romeo. Natuklasan ni Benvolio ang hindi nasusuklian na infatuation ni Romeo para sa isang batang babae na nagngangalang Rosaline, isang pamangkin ng mga pamangkin ni Lord Capulet. Hinikayat ni Benvolio dumalo si Romeo sa bola sa bahay ng mga Capulet sa pag-asang makilala si Rosaline. Pero hindi si Rosaline winalis siya sa kanyang mga paa, ito ay ang makatarungang Juliet. Pagkatapos ng bola, pumasok si Romeo sa looban ng Capulet at narinig si Juliet sa kanyang balkonahe na nanunumpa ng kanyang pagmamahal sa kanya sa kabila ng pagkamuhi ng kanyang pamilya sa kanyang pamilya. Ipinakilala ni Romeo ang sarili sa kanya at pumayag silang magpakasal. Balkonahe ni Juliet sa Verona sa tulong ng isang prail, na umaasang mapagkasundo ang dalawang pamilya sa pamamagitan ng pagsasama ng kanilang mga anak. Sila ay lihim na ikinasal kinabukasan. Ang pinsan ni Juliet na si Tybalt, nagalit dahil nabangga ni Romeo ang bola ng Capulet, ay hinamon siya sa isang tunggalian. Si Romeo, na ngayon ay isinasaalang-alang si Tybalt na kanyang kamag-anak, ay tumangging lumaban. Ang kaibigan ni Romeo, si Mercutio ay nasaktan sa kabastusan ni Tybalt, gayon din sa kasuklam-suklam na pagpapasakop ni Romeo at tinanggap ang tunggalian sa ngalan ni Romeo. Si Mercutio ay nasugatan ng husto ng si Romeo pagtatangka na sirain ang laban. Dahil sa pighati at puno ng pagkakasala, hinarap at pinatay ni Romeo si Tybalt. Sinabi ni Montague na makatarungang nilabanan at pinatay ni Romeo si Tybalt para sa pagpatay kay Mercutio. Ipinatapon ng prinsipe si Romeo mula sa Verona at idineklara na kapag bumalik si Romeo, siya ay papatayin. Palihim na nagpalipas ng gabi si Romeo sa silid ni Juliet, kung saan sila nagmahalan una at huling pagkakataon, ang pagkumpleto ng kanilang kasal. Sa umaga, naghahanda siyang umalis at hahalikan siya sa huling pagkakataon. Si Lord Capulet, na mali ang pagbibigay kahulugan sa kalungkutan ni Juliet, ay sumang-ayon na pakasalan siya sa Count Paris at nagbanta na tatanggihan siya kapag tumanggi siya. Nakiusap si Juliet na maantala ang kasal, ngunit tinanggihan siya ng kanyang ina. Bumisita si Juliet kay Prail Lawrence para sa tulong, at nag-aalok siya sa kanya ng gamot na maglalagay sa kanya sa isang malakamatayang pagkawala ng malay sa loob ng 42 oras. Nangako ang Prail na magpapadala ng mensahero upang ipaalam kay Romeo ang plano, upang makasama niya itong muli kapag siya ay nagising. Sa gabi bago ang kanyang kasal sa Count, kinuha ni Juliet ang gamot at, nang matuklasan na tila patay na, siya ay inilatag sa silid ng pamilya. Gayunpaman, nabigo ang mensahero na maabot si Romeo at, sa halip, nalaman niya ang maliwanag na pagkamatay ni Juliet mula sa kanyang lingkod. Nalungkot, bumili si Romeo ng lason mula sa isang apothecary at pumunta sa Capulet Crypt. Doon, nakatagpo niya si Count Paris na dumating upang magluksa ng pribado kay Juliet.
Sa paniniwalang si Romeo ay isang vandal, hinarap siya ni Paris at, sa sumunod na labanan, pinatay ni Romeo si Paris. Sa paniniwalang patay na si Juliet, ininom ni Romeo ang lason. Juliet pagkatapos ay gumising lamang sa hanapin ang kanyang minamahal na si Romeo na patay na. Dahil ayaw niyang mabuhay nang wala siya, sinaksak niya ang sarili gamit ang punyal nito. Ang mga nag-aaway na pamilya at ang prinsipe ay nagkikita sa libingan upang mahanap ang tatlo na patay. Isinalaysay ng Prale ang kanilang kwento. Ang mga pamilya ay nagkasundo sa pagkamatay ng kanilang mga anak at sumang-ayon na wakasan ang kanilang marahas na alitan.